Mga kwatsero, mga kasaka, mga kabayan, mga kapwa ko, tagapag-alaga ng kambing. Magandang good morning. Kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Siyempre, kamusta naman ang mga alaga ninyong kambing? Sana ay masigla at malusog silang lahat. At ngayong araw nga mga kwatsero ay nais ko lang ibahagi ang isang napakahalagang aral na natutunan ko sa ilang taon kong pag-aalaga ng kambing. At sa totoo lang, nangyari na ito ng maraming beses sa amin at ngayong hapon lang ay muntikan na akong malagasan ng isang bisero dahil lang sa dehydration. Ang panganib ng dehydration o ang pagkaubos ng tubig sa katawan ng ating mga kambing, lalong-lalo na sa mga bisero, ay huwag isawalang bahala. Marami na sa atin ang nakaranas na bigla na lang nananamlay ang mga bisero at sa isang iglap, wala na. Kadalasan ang salarin ay itong dehydration. Hindi ito basta-basta, mga kwatsero. Ito ay isang mabilis at tahimik na kalaban. Subalit, bakit madaling ma-dehydrate ang mga kambing, lalo na ang mga bisero? Unang-una, ang init ng panahon. Sa Pilipinas, grabe ang init, lalo na tuwing tanghali. Kung ang kulungan ay direktang nasisikatan ng araw at kulang sa malinis na inumin, mabilis mauubos ang tubig sa katawan ng ating mga alagang kambing. Pangalawa, ang pagtatae. Ito ang pinakakaraniwang dahilan. Kapag nagtatae ang kambing, hindi lang tubig ang nawawala, kundi pati na rin ang mga mahalagang electrolytes na kailangan ng katawan para gumana ng tama. Isang araw lang ng matinding pagtatae, lalo na sa bisero, ay pwedeng ikamatay. Pangatlo, anumang sakit. Kapag may sakit ang kambing, nawawalan ito ng ganang kumain at uminom. Kapag hindi uminom, diretso na yan sa dehydration. Subalit, paano malalaman kung dehydrated na ang kambing mo? Huwag na nating hintaying humandusay ang ating mga alaga. Kailangan nating maging mapagmatyag. Ito ang mga unang senyales na dapat bantayan. Una, matamlay at walang gana. Hindi na masigla at ayaw nang makipaglaro. Ayaw dumede sa ina o uminom sa bote. Pangalawa, lubog ang mga mata. Tingnan ninyo ang mata kapag mukha ng lubog o sangken, malala na iyan. Pangatlo, tuyot at malagkit ang gilagid. Iangat ninyo ang mga labi at hipuin ang gilagid. Dapat ito ay basa at madulas. Kung ito'y tuyo at malagkit, senyales yan ng dehydration. Pang-apat ay ang skin test. Ito ang pinakamadaling paraan. Kurutin ng marahan ang balat sa bandang leeg o tagiliran ng kambing. Bitawan ninyo. Kung mabilis itong bumalik sa dati, ibig sabihin maganda at masigla ang kambing. Pero kung mabagal itong bumalik na parang